Hello mga ka-J! Welcome ulit sa panibagong video. At sa video na to, magpo-phone comparison tayo ulit sa dalawang iPhones na I think pinakamabenta rin, ang iPhone 12 versus the iPhone 13. Ano kaya ang perfect na iPhone na para sa'yo ngayong magbe-bare months na? So tara mga J-Vlog, check natin. So, ang bilis talaga ng panahon mga ka-J-Vlog. September na po. So, ayan na. Start na magkaroon ng mga Jose Marichan na memes and magpapatugtog na karamihan ng mga Christmas songs ngayong Burma. So, nakaka-excite. Ang bilis talaga ng panahon. Magpapasko na po mga J-Vlog. And syempre, ito po yung nakaka-excite na months ngayong taon. Of course, yung Burma kasi Christmas season and New Year and of course, Halloween, di ba? So, alam ko sa inyo, marami pa rin ang hindi nakakapag-decide kung ano bang perfect na smartphone ng para sa kanila. So, for sure, marami rin nakikita ko rin sa comment section na nagde-decide between the iPhone 12 and the iPhone 13. So, yon dito sa video na to, yan po ang tatalakayin natin, yung dalawang smartphones na yan. So, yon dahil magbe-bare months na, magbe-birthday na rin po mga J-Vlog, stay tuned lang po. Dahil magpapag-giveaway po tayo dito sa The J-Vlog Stories sa ating birthday celebration giveaway. And of course, mag-a-anniversary na rin po ang ating channel sa October. So, sabay-sabay na natin gi-giveaway yan. At stay tuned lang po sa ating giveaway. At ayun, anuhin ko sa inyo ulit, hulaan nyo nga ang aking edad kung ano ba talaga. Dahil meron minsan may tumutugma, minsan may grabe naman reaction. Mukha na ba akong 40? Grabe naman kayo sa 40. Hindi naman. So, yon, comment down below. Basta hindi ako 40 plus ha. And, syempre, sa ba tayo makakabili ng mga iPhones? Wala na iba kundi sa CMB Gadgets kay Ate Mayet. Second floor sa Green Hills. Stall XA5 po sila. Pero since magbabagong month na, stay tuned lang po sa ating Facebook page o kung lumipat ba si Ate Mayet dahil nga alam, sa mga hindi nakakalam, nag-reshuffle po kasi sa Green Hills. So, i-update naman namin yung tindahan ni Ate Mayet sa September 1 kung saan ba sila, nagstay ba sila sa XA5 or lumipat ba sila. So, yun. Dito muna tayo sa pricing ng iPhone 12 and ng iPhone 13. Quick reminder lang po na itong both smartphones na to ay meron pa rin po kayong mabibiling mga brand new nito. Kaya, matik, pag sa second hand, makakita pa rin po kayo ng mamatataas sa battery health nito, 90 plus. Minsan, swerting kayo may mga 100% na battery pa ang iPhone 13 or the iPhone 12. So, dito nga muna tayo sa pricing. Sa iPhone 12, kay Ate Mayet, ang 64GB ay nagkakalaga ng 23,500 pesos. Yung 128GB ay nagkakalaga ng 26,500 pesos. And yung 256GB ay nagkakalaga ng 29,000 pesos. Compare naman sa iPhone 13, 128 na po sila nag-start dito mga ka-J-Vlog. So, 34,000 pesos ang 128 ng iPhone 13. And 256GB ay nasa 38,000 pesos. So, kung makikita nyo, medyo mas pricey ang iPhone 13 at ang difference sila ay nasa almost 10,000 pesos. Depende sa variant. Kasi yung 256 12 ay 29,000. Sa iPhone 13, 38. So, 9,000 pesos ang price difference sila. Kaya medyo marami ring nag-iisip kung ano bang perfect na smartphone sa kanila. Mag-stick ba sila sa iPhone 12 na mas mura or mas mag-upgrade sila sa iPhone 13. Syempre, dito sa video na to, titingnan natin kung ano ba ang mas maganda na iPhone na pwede nyo mabili ngayong 2023, of course, sa Green Hills. So, syempre, mas unang na-release si iPhone 12. Na-release siya noong year 2020. Siya po yung pandemic iPhone and of course, siya po yung first ever na 5G smartphone ng iPhone sa lineup, yung iPhone 12 series, iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, and the 12 Pro Max. Tapos si iPhone 13, syempre, kina-next year yan po yung lumabas year 2021, lumabas ang iPhone 13. When it comes sa chipset, Apple A14 Bionic chip po ang makikita natin sa iPhone 12. Apple A15 Bionic chip po ang makikita natin sa iPhone 13. So, quick reminder lang na yung iPhone 14 po ay same po rin ng chipset sa iPhone 13 which is merong Apple A15 Bionic chip. Yung Apple A16 Bionic chip ay makikita po natin yan sa Pro version ng 14 series. So, yun yung medyo nalulungkot talaga ako sa 14 dahil pinareho nila ng chipset sa 13 kaya medyo mahirap. Kaya panigurado pagdating sa
mabenta ngayon, 13 ang mabenta sa Green Hills compare sa 14 kasi hindi naman sila nagkakalayo ng presyo. Same na same lang sila ng utak. At pagdating sa software update, of course, pareho-pareho yan. Sabay lang yan dahil same lang sila ng chipset. When it comes sa screen size, pareho lang naman sila. 6.1 inches, same rin ang resolution and display. Super Retina XDR OLED display. And yun nga, meron tayong konting redesign when it comes sa camera module. Mas maganda of course ang camera ng iPhone 13 at mas redesign na siya. Yung camera lens ng 13 ay pa-diagonal na po mga J-Vlog compare sa iPhone 12 na vertical po siya. So kaya nila diniagonal kasi mas malaki na po ang lente ng iPhone 13 compare sa iPhone 12. Hindi na pangit, so hindi na siya ata kasya sa pagginawang vertical kaya ginawa nilang diagonal para mas kumasya sa doon sa square na module kumbaga ng iPhones. Yun din, mas malaki rin ang lente ng iPhone 14. So kung mapapansin nyo, every year palaki po ng palaki ang lente ng camera ng iPhones kasi yan po yung mga nag-upgrade every year sa mga iPhone when it comes sa camera performance. Kasi for me, si iPhone ang merong pinaka the best camera talaga mga J-Vlog. Legit yan. Kahit na 12 megapixel, 48 megapixel lang ang ma-offer nila, solid ang ganda ng camera performance nila. Hindi lang kasi yan nabibase sa megapixel ng length ng cellphone eh. Porkit 108 maganda na. 48 megapixel si iPhone. Pero kasi ang pinaka-importante diyan mga J-Vlog is yung software, is yung camera software optimization. Kung yun nga, malaki na. So 48 megapixel tapos solid pa yung software optimization ng camera. Mababa pa yung aperture and marami pa siyang mga sensors kumbaga na mo-offer ng camera. Doon bumabawi yan sa performance. Hindi lang talaga sa megapixel ang titingnan nyo. Titingnan nyo rin yung aperture, yung camera software optimization, yung mga sensors niya, kung optical ba o digital, mga ganyan, bla bla bla. So yon, dual camera lang din naman, same ang iPhone 13 and iPhone 12. Same lang sila na meron 12 megapixels. Din sa front camera, same din sila na 12 megapixel. At ang maganda doon, same din sila na kaya mag-support ng 4K video recording up to 60 frames per second. Sa battery rin, nag-improve ang iPhone 13 dahil mas malaki na yung milliamp hour capacity niya, 3,200 plus milliamp hour compare sa iPhone 12 na 2,800 plus milliamp hour lang. So, doon po babawi ang iPhone 13 when it comes sa battery and camera performance. Doon po siya lumamang and of course sa chipset. I think yan lang yung napansin kong nilamang ng iPhone 13 sa iPhone 12. Number 1 na dyan of course talaga sa chipset kasi syempre mas powerful ang Apple A15 Bionic chip compare sa Apple A14. Pero yun so pagdating sa buying decision nyo or sa pag-decide kung ano ba ang magandang iPhone na bilhin, when it comes sa camera, both phones ay superb po ang performance ng mga J-Vlog. Kayang-kaya yan. Okay na okay yan for vlogging. Ginamit ko na yan lahat yung iPhones na yan. Sa review ko, kung mapapansin nyo naman, lahat ng camera samples and video samples ay napakaganda. Syempre, mas upgraded kumbaga ng konti ang iPhone 13 when it comes sa camera. Yung linaw kumbaga. Kahit na same lang sila ng 12 megapixel, mapapansin nyo rin yung difference ng 12 and 13 when it comes sa camera photos. When it comes sa photos or sa camera samples. And yun, when it comes sa gaming performance, syempre, mas angat ang iPhone 13 dahil mas powerful ang chipset. Pero asahan nyo, both phones ay kayang-kaya po mag-handle ng mga heavy games sa high settings. So, yon, doon tayo sa buying decision ngayon or sa conclusion ng video. Kung meron kayong certain budget lang at ayaw nyo mag-exceed ng 30 plus thousand pesos, at ano naman ayaw nyo mag-exceed ng 30 plus thousand, ayaw nyo mag-exceed sa 30,000 pataas na presyo, I think the iPhone 12 is okay naman na sa inyo. Pero yun nga lang ang iaano nyo dito, i-consider nyo is yung battery performance talaga. Medyo hindi maganda ang battery performance ng iPhone 12 compare of course sa iPhone 13. Mas maganda na yung battery performance ng 13 of course compare sa 12. Pero kung kaya nyo naman i-sacrifice yan, all goods din naman ng iPhone 12. Napaka-legit, ang ganda ng performance, mabilis, very snappy, camera, lahat, speakers ay okay rin naman sa iPhone 12. And of course, very compact lang ang iPhone 12 and iPhone 13 dahil napakaliit lang po nila mga J-Vlog. So, yon, sa gaming din naman sa iPhone 12,
Hindi kayo problema dyan mga J-Vlog. Nag-try na ako ng Genshin Impact dyan ngayong 2023. All goods pa rin yan. Biruin yun. Magtatatlong taon na ang iPhone 12. Pero, grabe, maganda pa rin ang performance niya, 'di ba, when it comes sa gaming. So, kamusta naman yung mga kasabayan ni iPhone 12, 'di ba, nung year 2020, nasaan na sila when it comes sa performance and software update? I think ang nagiging kabatch na lang ng software update is sa Samsung smartphones. Samsung lang kasi Note 10 umabot pa ng ano yan, ng Android 12. Note 20 I think umabot pa ng Android 13. So Samsung lang talaga ang parang nagiging subpar, or so Samsung lang talaga for me ang nagiging level up when it comes sa kompetensya dito sa iPhone. Yung Samsung kasi Samsung, napakaganda ng nila when it comes sa software update, and of course, napakabilis ng mga smartphone nila when it comes sa flagship dahil mga Snapdragon chipset nang nilalagay nila. So yun, balik tayo sa iPhone 12. 64GB ang pinakamurang ino-offer ng iPhone 12 ni Ate Mayet, 23,500 pesos. Yan yung base variant. Pag i-compare nyo yung base variant ng iPhone 13, 128GB na siya, 34,000 pesos. So yun, almost 10,000 pesos din ang price difference sila. Pero 64GB lang dito sa iPhone 12. Pero kung magja-jump kayo sa iPhone 12 128 na i-base o compare nyo sa iPhone 13 na 128, 26,500 pesos to 34,000 pesos. Yun, mas kokonti na yung price difference sila. Pero malayo pa rin kumbaga. So, kung meron naman kayo certain budget, iPhone 12, okay na okay pa rin naman i-recommend ngayon mga J-Vlog ngayong 2023. And sa mga natanong, and sa mga na-vlog kong shops sa Green Hills, isa po ang iPhone 12 sa pinakamabenta nila ngayong 2023, ngayong August month. Malayo yung iPhone 13 medyo malayo yung kanilang level when it comes sa sales ng iPhone 12 sa iPhone 13 sa Green Hills. So yun, marami akong tinanong na shop, iPhone 12 talaga ang pinakamabenta sa kanila compare po sa iPhone 13. Kasi syempre, ang mga Filipinos or tayo, mga Filipinos, ang una natin rin kinukonsider when buying a smartphone is of course yung presyo. Kung good deal ba siya? And yun nga, tulad na sinabi ko sa inyo, marami pa rin pong mga matataas na battery health ang iPhone 12 and iPhone 13. Pero yun kung meron pa naman kayong extra budget dyan, 7,500, 8,000, di ba? Magdadagdag lang kayo ng ganun or 9,000. Okay din naman i-consider ang iPhone 13 kasi yun nga, mas maganda yung gaming performance niya, mas maganda yung camera performance, and of course, mas matagal yung kanyang battery life. Eh, syempre, mas brand new or mas latest ang iPhone 13 compared sa iPhone 12. I think, okay rin naman i-recommend ng iPhone 13. So, yun, anong ginamit ko rin naman ng iPhone 13 and iPhone 12, talaga napansin ko yung battery performance, mas solid talaga sa 13 compared sa 12. And napakaganda po talaga gamitin ng iPhone 13 to be honest when it comes sa camera. When it comes sa camera and gaming. So, yon, solid na solid ang iPhone 13 para sa akin. And I think mas tatagal yung software update niya compared sa iPhone 12. So, yon, kung gagamitin nyo rin naman ng super pang matagalan din yung smartphone, konti lang naman ang idadagdag nyo, pwede na rin i-consider sa inyo ang iPhone 13. So yun mga ka-J-Vlog, yung phone comparison natin between the iPhone 13 and the iPhone 12. So sana nakatulong po sa inyo to sa buying decision nyo pag bibili kayo ng iPhone ngayon sa Green Hills, lalo na ngayong bare months. Syempre, saan pa ba tayo bibili? Wala na iba kundi sa CMB Gadgets kay Ate Mayet, Stall XA5, second floor sa Green Hills, San Juan City. Pero yun nga, sinabi ko sa inyo, i-update namin kayo ni Ate Mayet sa aking Facebook page and of course sa YouTube din kung lumipad ba ng stall si Ate Mayet ngayong bare months. So yun mga ka-J-Vlog, pag bibili rin kayo ng iPhone 12 and iPhone 13 kay Ate Mayet, napakadami pong freebies na mo-offer ni Ate Mayet para sa inyo. So yun mga ka-J-Vlog, hintayin po kayo ni Ate Mayet sa Green Hills. Sana nakatulong po sa inyo itong video na to.